Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ano ang simple pero effective na safety tip na ginagawa mo araw-araw? Yun ang pag-uusapan natin ngayon dito po sa Rekado, the ABC of safety and always be careful kasi ngayon nga po ang National Safety Month. Ako po si Chicky Holman Yulo and welcome to Rekado. I'm so happy that you all joined us this merry month of June. Alam nyo, hindi na kasing init nung dati. Umuulan-ulan na kasi. Very good. Thank you, Lord. So ngayon ay naiimbitahan ko po kayo na makinig sa atin dito po sa 702 DZAS AM Band. We are now 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, and you may listen to us via internet sa febc.ph, sa Facebook, dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. The old episodes ng Recuerdo at Rekado, makapapanood din po nyo sa YouTube channel. Sa iba pong bahagi ng mundo, dahil mapapakinggan din tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph para sa ating mga kaibigang overseas Filipino workers. At sa YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV. A blessed Saturday po mga kaagapay and welcome to Rekado. Magkakasama na naman tayo. Naku, sa loob po ng isang oras, magkwentuhan tayo, mga tips at mga kasama ng inyong lingkod. Yung iba, sa question and answer portion ni Tita Chicky, ay meron silang mga question na hindi maitanong. So sa akin tinatanong kasi nga ako ay favorite tita ng bayan. Alam po ninyo kaagapay, ngayon po ay buwan ng National Safety Month. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin ng ibang bagay na simple pero napakahalaga sa kaligtasan. Sa dami ng nangyayari sa paligid natin, sa daan, sa trabaho, sa bahay, o kahit online. Hindi pa sapat yung bahala na mindset. Kasi naku, yung mga bahala na si Batman mindset, mahirap yon. Don't forget also to send us your greetings sa atin ongoing live stream dito sa Facebook. Just wow, love, and share. I will read greetings from our listeners. Si Len Agdon Reyes. Blessed Saturday po, Miss Chicky. Lagi po ako nakikinig sa Rekado. Thank you and God bless you. Ang cute naman ng iyong mga characters na nilagay. Ang cute na mga cartoons. Okay. Hi, Len. Faustina Frankie Habla. Good afternoon, Miss Chicky. Listening always, regularly. Buena Fe. Aquino, Rio, Florida. Hi, Tita Chicky. Listening to Rekado. Buena Fe, kamusta ka na? How have you been? Ay, nako, si Buena Fe since day one yan. Antoinette Pasqua Indiano. Hi, Tonet. Tita Chicky here. God bless po and more power po sa program mo. So, kamusta ka na, Antoinette? Kamusta ang baby? At ang iyong baby clothes? Hi, Jason. Jason Indiano, listening from Montalban, Rizal. More power and God bless po sa iyo, Tita Chicky. Hi, Jason Indiano. Tuloy pa ba yung iyong yung inyong pandesal business na napakasarap na pandesal dyan sa Montalban, Rizal? Kamusta na kayo? And naku, buong pamilya, Lineth Yero Indiano, excited for your topic today. Good afternoon, Leonida. Hi, Lineth. Umuulan na, Lineth, ng konti. So yung mga binigay mo sa aking halaman, nung pumasyal ako sa iyo na natataranta ka, kasi hindi akalain na dadaan ako. Nasabi ko, dadaan ako. Akala po joke. Hindi niya alam na talagang dadaan ako. Yung mga halaman, ako buhay na buhay. Kasi nga, nagsisimula ng umulan. Kasi 3 weeks ago, namamatay sila. Okay, Leonida Tela Sakada Rubio, blessed Saturday po, Tita Chicky, sa lahat ng listeners.
ng Rekado sa PM Radio. Ako po ay sa AM Radio, nakikinig mula umaga hanggang gabi. Ang dami-daming magagandang mga programs dito sa Rekado. Simulan nyo ng umaga. Hi, Cecile Reyes. Good afternoon, Miss Chicky. Blessed greetings to you and your program. Lunida, sabi ko Lunida. Si Lunida, from Calvary Baptist Church, Bacoor, Cavite. Nola Canchela, naku, top fan. Blessed day, Faith Desinal, listening from San Jose del Monte through your radio. God bless your program at God bless you po. At si Melody Gonzales Undag, gandang hapon, Tita Chiki. Now, sa punto po ng mga nais pong natin pasalamatan sa atin mga kaagapay, mga karekado, na patuloy nating nakaka-partner sa ministry ng FEBC. Sa tulong po ninyo ng Panginoon at inyo pong suporta, 77 years na po nating naibibahagi ang mga tamang balita at mabuting balita ni Kristo. 77 years na po ang estasyong FEBC. At sa mga nais naman na maging kabahagi ng ministry, partners natin in ministry, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin ang Donate Now at febc.ph para sa iba pang detalya. Ang kawikaan po ngayon araw, ako po si Chicky Holman Yulo, ay galing sa mga kawikaan or Proverbs 22 verse 3. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Ay totoo yan. Dapat you have to be vigilant, you have to be very observant. Bago ka bababa ng kotse, bago ka bababa na kung papasok sa iyong ride, tingnan mo muna, tinan mo yung picture, ipadala mo yung pangalan nung numero nung sinasakyan mo, yung picture sa kapatid mo, sa nanay mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, para may alam kung nasaan ka. Ako ay pretend na kinakausap ko kunyari yung kamag-anak ko habang nandun ako naririnig ng rider. Or, kakwento ako about the church sa kanya. At sasabihin ko dun sa rider, sa driver, siguro sa question and answer portion namin, kung if there are things na pwedeng ipagdasal ko siya. And you will be surprised ang conversation po ninyo. Iilan lang, if at all, siguro there was one person na nag-offer akong dasala na sabi sa akin, hindi ako naniniwala sa doon. Okay, pero lahat ng tanungin kung gusto mo i-pray kita, usually nasasyak pa nga sila, nagpapasalamat, hindi akalaing magdadasal mo talaga ako. Hindi ko naman siya kilala, So that might be something that you could do, alright? Proverbs 22 verse 3, the prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and suffer for it. So that's Proverbs 22 verse 3. Sa birthday trivia, happy birthday to you. Happy birthday to you, my son-in-law, JJ Poe. Happy birthday to you all the way from Spain. Happy birthday! Also, June 16, 1982, ipinanganak si Jody Chrissy Garcia Santa Maria. We know her as Jody Santa Maria. Isa siyang Filipina actress, tinagurian siyang silent superstar ng bansa dahil sa kanyang tahimik, ngunit makapangyarihang presensya sa industriya. Siya ay child of God. Kilala siya, si Santa Maria, sa kanyang husay pag-arte, dun sa kanyang Lavender Fields sa Netflix. Panoorin po niyo yon. Maganda yung role niya doon. Mula sa comedy, horror, hanggang sa drama, mapa indie film man, blockbuster or television. Try watching I recommend yung mga Filipino na shows natin, yung Incognito. Yan, tinatapos ko yan. At saka yung Lavender Fields, natapos na yan. Si Edu Manzano, Mr. Edu. Hi, dudes! You're with my daughter in Spain.
pain. Imagine, magkasama lang kami Kiriki Dabao na wake. Nakita ko ang picture ng anak ko. Kasama ang Tito Edu. Anong ginagawa dyan ni Edu? Nag-graduate ang mga anak niya sa States. Okay? Sa New York. Nakapatapos na siya doon. Okay, so sabi niya, Tito Edu and I are here in Marbella. Okay. June 20, 1985. So, happy birthday, Miss Jody Santa Maria. Also, happy birthday to Sheena Patricia Camille Kiambao Prats. Yambao. We know her as Camille Prats, one of the prettiest, youngest faces. Siya po'y Filipino actress, TV host. 1985 siya pinanganak ng June. Endorser, businesswoman. She owns a school for kids and public speaker. Nakilala siya bilang isang original princess of drama. Yung munting prinsesa, yung Princess Zara, ang Philippine adaptation ng A Little Princess. Of course, you remember her. Happy birthday to you, Camille Prats. And June 24, 1983, happy birthday to John Lloyd Espidol Cruz. Isa siyang Filipino actor, kilala siya sa media being the king of contemporary cinema dahil sa sunod-sunod po niyang box office hits. Ito siya yung bida. Nagsimula siyang umarte sa edad na 15. Ay oo nga pala, teenage star siya na may higit sa 30 productions na ang nagawa niya sa buong karir niya. Happy birthday to you, Mr. John Lloyd Cruz. Ay nako. At happy birthday sa lahat ng mga celebrants, yung mga nagse-celebrate itong merry month of June. Happy birthday to you. Kamusta na po kayo lahat? Ako po si Chiki Holman Yulo and we're going to be talking about the ABC of safety right after these words. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ako po ulit si Chiki Holman Yulo and welcome back to Rekado this merry month of June. Ang topic ngayon ay the ABC of safety. Always be careful. National Safety Month po ngayon. So I'd like to invite you to text us. Text DZAS space message and send to 0916-296-6620. At sa Facebook po, 702 DZAS FEBC Radio. Yung po mga kaibigan natin na nasa Espanya, sa Barcelona, sa Madrid, Marbella, in Malaga, Costa del Sol, Valencia, Sevilla, yung nasa Madrid din. Ay, muy buenas tardes a todos. Me llamo Chiki Holman Yulo y bienvenida a Rekado. Tanto gusto en conocerle y muchas gracias. Y ciao. Ang simple pero epektibo na safety tip na ginagawa mo araw-araw. Ikaw, ano ginagawa mo araw-araw? Ako nag-share na ako ng safety tips ko. At saka sabi nung anak ko nun, Mama, lahat ng dinadaanan dyan, papunta kunyari sa kwarto. Huwag ko daw lagyan ng sangkatutak na kung ano-anong furniture. Dapat daw, makakadaan daw, ganun ang kanyang thinking. Kung meron kang matandang inaalaga ang lola, lolo, nanay, tatay, alam po ninyo, yung papunta sa kwarto nila, siguraduhin mong walang dinadaanan doon. Yung safety meaning, pag umakyat ang ambulansya, yung stretcher, magkakasya ba dyan o nakaharang yung iyong tatlong upuan, may coffee table ka pa, yung nakapatong na mga labahan sa iyong upuan. Wag. Make sure na may space para magkasya ang stretcher kung meron emergency na itinatakbo. I used to laugh at my son when he would say, Mom, make sure ito malinis, wala ka dyan ilalagay, walang matatapilok kasi yan yung mga hazards, okay? So tandaan mo rin,
sa banyo, lalo na lahat daw na aksidente po, karamihan sa banyo. Kung maglalagay po kayo ng carpet, siguraduhin nyo yung rug nyo, area rug ninyo, may rubber sa ilalim para walang magsa-slide. Okay, kasi isang slide, ako na lang po. Yung pong rubber o plastic mat na nilalagay sa tub o sa shower, siguraduhin po niyong malinis yun, nakuskus yung ilalim at napatuyo at walang amag. Tapos po, basain nyo ng konti yung flooring, tapos apakan nyo yung suction para nakasecure, okay? I will tell you why. Initsa lang dati nung isang kasama ko yun. Initsa lang niya yung yun. Nandun nga naman yung plastic bath mat, pero hindi niya inapakan para yung suction nakasecure. Alam po ninyo, pag unang hakbang ko doon, nag-slide ako, bumagsak ako. Ino-on ko pa lang yung shower, hindi pa ako ready to take a bath, pinapa-warm ko lang yung water. Alam po nyo, 4 months. Hindi ako makagalaw nung bumagsak ako. 4 months. Hairline fracture yung legs ko, hindi ko malagyan ng weight. Okay? So, I'm just saying, it could have been worse na nabagok yung ulo ko or what. Pero, God was protecting me. So, I'm replaying this and I'm sharing this with you para mag-iingat kayo. Kasi, hindi na, mahahamti Dumpty ka. At saka yung kaibigan, yung kapitbahay ko, dalawa, braso, elbow niya, metal na replacement, at saka yung kanyang knees, nahulog siya. Sabi nga niya, hindi nga daw niya napapansin masyado, pero biglang paghakbang niya, dun siya nag-slide. Okay? So, yan ang atin mga aabangan sa atin mga simple at effective way. Sabi ngayon ni Joanna, kasi tinanong ko, ano ang simple pero effective na safety tip na ginagawa mo araw-araw? Sabi ni Miss Joanna, simple lang pero effective. Lagi kong sinisigurado na nakalock ang pinto at bintana bago matulog. Ay, ako rin. Kahit pagod na ako after work, di ko tinitiis yan. Mas kampante kasi ako ang tulog ko kapag alam kong secured ang bahay. At saka ang gagawin mo, Joanna, pagkatapos mo i-secure na ganon, siguraduhin mo kung meron ka, yung mga ilaw sa labas, siguraduhin mo naka-on yung mga ilaw sa labas. Kasi takot silang pumasok pag maraming lights yung bahay. Tapos kung meron kang mga dogs, ilagay mo na in every strategic corner. Bakit? Pag may tumahol, at least may magigising, okay? Tapos may medyo matatakot silang, ay, hindi pala ito yung cute lang. Okay. Alright. So, tama yan ha. Thank you very much, Joanna, for that suggestion. Sabi naman po ni Brianna, nag-check ako ng brakes. Ay, oo. Ilaw. Ay, at gulong sa sasakyan araw-araw. Kahit minsan nagmamadali na, hindi ko nilalaktawan yan. Safety ng pasahero sa sarili ko at ang nakataya. Kaya preventive check is a must. Brianna, totoo yan. Alam mo, nakalimutan ko ngayon brakes, no? Brakes, ilaw, gulong. Chine-check ko bago po ako pumasok sa kotse ko. I-check mo, malambot ba yung goma sa left side na passenger side o doon ba sa may kabilang side. I-check mo para alam mo ba kung pahahanginan o ipapacheck na ba, ipapabulkanize na ba. I-check mo. I-check mo din kung yung for oil, punta ka sa gas station for oil, for hangin, i-check yung oil mo, at saka i-check kung anong kailangan i-check na. Yung gasolina. Hindi ako pag nakikita kong konti na lang, yung isang line, nagpapagas na ako. Why? Ayokong tumirik yung kotse ko sa gitna ng somewhere na traffic na nawalan po ng gas. Hindi po cute yun. Brianna, thank you for sharing your tips, and thank you na bigla akong, oo nga, i-check ko yung brakes, yung ilaw, yung gulong kasi chine-check ko pero yung brakes at ilaw, good yan, Brianna. Thank you for sharing. I learned something. Carla, sabi ni Carla, kapag sumakay ako ng Grab o taxi, lagi kong sinesend yung plate number sa kapatid ko. Minsan nakalimutan ng iba na gawin ito, pero sobrang simple and lifesaver ito in case may emergency. Ako nga, tinatanong ko, one time, this was years ago, tinanong ko dun sa driver,
Sir, gaano ka na po katagal ginaging sir ang tawag ko, na nagda-drive ng ganito, ng taxi o kung ano man. Ay naku, matagal na, ganon. So, ilang beses po kayo na hold up? Alam mo, sabi niya, naku, wag naman sana. Kasi hindi ata. Sabi ko, oo, kasi ang nag-hold up daw ngayon, hindi daw yung itsurang hold upper. Ngayon daw po, ang mga nag-hold up naka-suit, naka-Amerikana, mga mistisa, ako yung dinidescribe ko. Tapos sabi, natakot siya. Maingat siya mag-drive, tumatawa ako sa sarili ko. Okay. Tapos sasabi mo, hindi, pray natin na hindi ka maho-hold up, na ipoprotect ka ng Panginoon sa kung ano man ang mga tinatahak mo araw-araw, na He will just, protect you against all these bad things that's happening around us. Sabi po ni Jerome, thank you Carla ha. Sabi ni Mr. Jerome, naglalakad ako sa well-lit at mataong lugar kapag gabi. Ba't ka naman maglalakad? Oo nga, yung iba doon sa madilim. No, okay? Kahit mas mabilis o shortcut, hindi, piliin mo yung mahaba, yung kahit na long cut, basta maliwanag. Sabi naman ni Lynette, sanitize. Hawak ko palagi yung alcohol na bottle ko. Minsan may kaharap akong uubo at babahik, agad kong sinasanitize yung kamay ko at yung space. Simple pero malaking tulong laban sa sakit. Lynette, lalo na ngayon, secretly panahon ng ibang COVID, why don't you put your mask pag sumakay ka sa public vehicles? Mag-mask ka na. Tapos pag may inubo, ako ganon, either bigyan ko siya ng alcohol, bigyan ko siya ng face mask, at bigyan ko ng mint. Alam mo yung Strepsils, whatever yung sa ubo, binibigyan ko ng lozenges. Sabi ko, ito para hindi ka ubuhin. Ako thank you. Yung lozenges, pag inabot mo, hindi mo nakukunin ulit ha. So kumuha ka ng ginugupit mo ng dalawa-dalawa sila. Alright? Pag inabot mo yon, hindi mo nakukunin ulit. Bibigay mo na sa kanya para naman ma-feel better siya. Tapos bibigyan ko siya ng face mask kung extra. Why? It's the right thing to do. Okay? Tapos, ito pa ngayon. Pag-usapan ngayon natin ang tips part 1 ni Tita Chiki. Mga tips ni Tita Chiki. Chiki. Practical safety tips. Uy, alam po ninyo, mahigit na akong 8 years dito po sa Ricardo. Natutuwa naman ako at nagbibigay ako ng encouragement. 8 years and 4 months, 4.5 months. Yung trial kong 3 months, 8 years and 4.5 months na. So, natutuwa ako dahil nakaka-encourage kami, nakakabigay ng hope at nakakabigay ng pagmamahal at sa inyo pong lahat at nakaka-inspire. So kaagapay, alam mo ba yung feeling na parang ang daming nangyayari sa paligid mo? Kaya minsan hindi mo na alam kung saan ka dapat maging alert. Ngayon National Safety Month, maganda paalalahanin natin, let's remind each other. Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa street, kung hindi sa bawat bahagi ng ating buhay, kung kailangan natin maging maingat. Hindi po kailangang maging superhero, pero maging ligtas, minsan sapat na ang pagiging aware at desidido sa pag-iingat. Ngayon, pag-usapan natin ang mga doable tips para sa atin lahat, okay? Para maligtas tayo kung ano man yan. Number 1, lock before you leave. Pati yung mga hotel rooms, i-check mo, i-double lock mo. Sa bahay natin, kahit pa saglit ka lang aalis, dyan lang naman ako sa kabilang bahay pupunta, so okay. No, i-lock mo, dali mo yung susi mo, i-lock mo. Always lock your doors and windows. Huwag mong kalimutan isara yung bintana mo kasi kadalasan, dyan po sila pumapasok, ang mga bad people. Minsan kahit 5 minutes ka lang lalabas para bumili sa tindahan ng pandesal, may ibang taong pwedeng sumilip sa bukas mong bintana. Kaya ugaliin na check and lock routine bago lumabas. O tsaka idagdag ko pa lang, huwag kang magbibihis doon sa labas na may bintana. Doon ka sa banyo magbihis, okay? Kung pwede, doon ka sa banyo o doon ka sa nakatago na walang makakasilip sa'yo. Bakit? Safety mo rin yun. Kasi may ibang mga peeping tom, may mga teleskopyo po o binoculars na dala-dala. O nandyan lang sa may tabi mo, okay? So, konting ingat lang tayo. Alright? Number 2,
Look both ways before crossing the street. Sa kalsada po, wag magmamadali. Always stop. Look left and right and then listen bago ka tumawid. Alam mo, yung stop, look, listen, pakinggan mo, baka may motor na parating na. Meron ka bang naririnig na choo-choo train na tatawid na? Meron ka bang naririnig na kotse na, somebody's in a hurry, rumaragasak yung kanyang sound? Meron ka bang naririnig tahol ng mga aso ng kapitbahay mo na parating na sila at nagraraning yung mga aso, pinalabas niya, kasama niya mag-jogging, baka narinig mo yon. So isara mo yung gate mo para hindi yung 3 mong aso sumunod sa'yo at naku, mag-away-away sila. So look left and right, ako up and down kung bago ka tumawid ng kalye. Thank you so much. Number 3, don't text. Ay nako, ito po ata ang pinakamahalaga. Don't text while you're walking or driving. Kasi focus ka muna sa daan. Kahit one quick reply, alam mo, muntik na akong naganyan 2-3 weeks ago. Delikado yan. Yung, text ko lang in how many minutes ang ETA or estimated time of arrival. Yung pag-text ko ng 3 letrang yon, montik na ako. Montik na. Kaya ako, tinatawagan ka, hindi ako sasagot. Hindi ako text. At least alam ko talagang hinihintay kung may emergency. I would pull over on the right side of the street and then I get my calls. Otherwise, I will not answer anyone while I'm driving. Sabi naman ng isa, hindi nga, para may kausap ka, para maiiba, hindi yung traffic ang iisipin mo. No, I'd rather focus on the traffic. Total, kakanta-kanta naman ako doon at nagpe-pray ako at nagka-quiet time ako with the Lord. Hindi ko kailangan may ka-chismis. Kailangan ko mag-focus. Ako ba'y nag-overspeed? Which hindi. Ako ba ay tumitingin sa kaliwat kanan? May sumusunod ba sa akin? Meron bang tao na tatawid na hindi dapat tumawid? Lahat yan, dapat tinitingnan mo, ha? Delikado na. Maraming aksidente pong nangyayari dahil distracted sa cellphone. Ito pa, yung bumagsak yung cellphone sa sahig doon sa may paanan mo. Huwag mong kunin ang cellphone. You pull over on the side if you really want to get that cellphone. Then nakastop ka na. Then kunin mo. Mag-stop ka na, ilagay mo sa park at yung brake i-handle yung brake hilahin mo, yung handbrake. Saka mo kunin yung cellphone sa sahig mo. Kung hindi, huwag kang yuyuko kasi yung kahahanap mo kung saan, hindi po ninyo, one second is all you need na magkakasama na kayo ng Lord, okay? Mas okay na mag-stop muna sa gilid. Kung talagang kailangan mo mag-reply, kung hinihintay mo yung operasyon ng mama mo, ano bang sagot? Okay, yun. Pull over ka sa right side. Number 4, stay hydrated and alert. Lalo na kung nagtatrabaho kayo sa field o nagko-commute araw-araw. Bring water with you and don't skip your meals. Kapag dehydrated ka o wala kang kinain, madali pong mawalan ng focus which can lead to accidents or wrong decisions. Try mo magbaon ka ng crackers. Kunyari, meron kang 2 piraso ng crackers at saka raisin, pasas, makakatulong yun sa'yo makakatulong yun para maibsan yung iyong to buy the time so that you'll feel a little bit better na may laman ang tiyan mo. Lalo na, yung mga diabetic o yung bumababa ang blood sugar or what, may candies ka palaging baon. Okay? May candies lagay mo na sa isang plastic na lalagyan o ziplock. Tapos meron kang little crackers, may baon ka na. Bakit? Para kunyari may toddler kang anak na pag nagutom may pakakain ka, mag-slice ka na ng mga carrot sticks para may nangunguya siya o singkamas. Carrots, ano ba matagal-tagal na buhay? Celery, hindi. Carrot sticks, carrots, oo, lalagyan ko ng konting, moisin ko sa, hindi ko binabasa masyado, sa moist na paper towel para hindi siya dry. So you have something to eat just in case. I have raisins always. If you don't have raisins, meron kang prunes or dates. Kung may nagregalo sa'yo na umuwi from Saudi, o meron ka nun. Number 4, stay hydrated and alert, lalo na kung nagtatrabaho ka sa field, okay, araw-araw. Tandaan mo yan, ha? Kasi,
Nagli-lead dyan sa mga accidents at saka wrong decisions. Number 5, unplug appliances were not in use. Bago ka umalis sa bahay o matutulog ka na, i-check mo kung may naka-plug pa. Naka-on ba yung charger mo, tanggalin mo sa pagkakasaksak. Pag sinasabing charger lang yan, naku, ang dami pong nangyayari sa mga electric fan na nakalimutan tanggalin sa saksakan. Yun ang mga lumiliyab po. Hindi pa, kasi yung iba nakakalimutan na may ganon. Yung pong charger, tanggalin sa pagkakasaksak, okay? I-unplug lahat yon para hindi iwasunog po at saka short circuit. Number 6, trust your instincts. Kapag may nararamdaman na weird sa paligid mo, kahit wala naman nangyayari pang masama, listen to that feeling. Kasi minsan yung feeling mo na may suspicious na tao sa area mo, wag nang ipilit dumaan doon. Humanap na mas ligtas na ruta para makauwi. Okay? Or, to get to the nearest police station. Pag nakikita mo, nafe-feel may sumusunod sa'yo, huwag ka na umuwi. Alam pa niyang bahay mo. Pumunta ka sa pinakamalapit na barangay, police station, fire station, yung maraming tao kaagad para matatakot sila o mag-iisip muna. Look, pag meron pong pagbabanta sa inyo ang mga tao, may magagawa talaga sila kung may gusto talagang gawin. Pero kung ma-avoid natin, lahat yan, bakit ang hindi? Number 7, practice hygiene and sanitation. Safety din ang pagiging malinis. Ugaliing maghugas ng kamay. After galing sa labas o hawak sa public surfaces, lalo na yung public bathroom, nag-flush ka, gano'n, mag-brush at mag-alcohol, no? Paggamit ng alcohol or hand sanitizer after holding the elevator buttons. Kaya ang pinampress ko ng elevator buttons, yung aking pong siko, nakita ko yan sa mama ko. Or hawak sa jeep handles, maliit na bagay pero malaking tulong sa kalusugan. Alam po ninyo mga karekado, mga kaagapay, sa panahon po ngayon, hindi enough na alerto ka lang. Kailangan disiplinado ka. At maingat ka rin. At higit sa lahat, laging magdasal, pray sa bawat oras, you know? Lahat ito, pag-uusapan natin, tips ni Tita Chiki. We'll be right back with so much more. Ako po si Chiki Holman Yulo, dito po sa Rekado. Stories for the Heart. Ako po ulit si Chiki Holman Yulo and welcome to Stories for the Heart. Ito pong Stories for the Heart. Nagbibigay tayo ng mga kwento, nag-share ng stories na nakakaantig sa puso. We always hope that, we pray that this inspires you, it encourages you, and it gives you hope. Kaagapay, ang dami ng pagsubok at bilis sa takbo ng buhay. Parang nagiging maliit na bagay na lamang ang mga simpleng gawa na katapatan. Pero ngayon, we're going to talk about, sa ating pong Stories of the Heart, yung pong storya ng katapatan at magpapaalaala sa atin na sa gitna, kahit po sa gitna ng kahirapan at abala, may mga taong pinipili pa rin ang tama. Ito po yung mga taong may integridad. Ang sabi nga po ng asawa ko, ang integridad daw ay you do the right thing kahit na walang people watching. Alam mo yun? Kahit na walang nanonood sa'yo, gawin mo yung tama. Yun daw po ang integridad. Makikita natin kay Andy Boktoy, ay isang residente ng Tatala, Binangonan, Rizal. Hi, Andy Boktoy ng Tatala, Binangonan, Rizal. Isang cellphone na naiwan. Pero sa halip na ito'y kunin at ipagwalang bahala, agad niya itong isinuli sa tunay na may-ari. Dahil dito, pinarangalan siya sa barangay Tatala ng Certificate of Honesty. Alam po ninyo, sabi nga nila, maliit na bagay man. Pero sa iba, malaki talagang paalala ito na ang paggawa ng tama kahit na pinakamaliit na paraan ay mahalaga.
Hindi laging kailangan ng malaking gawa para maging bayani sa komunidad. Sa simpleng gawaing ganito, naipakita ang tunay na halaga ng katapatan ng isang aral na dapat nating tandaan sa araw-araw. Alam po ninyo, karikado, mga kaagapay, tanungin mo ang sarili mo sa mga pagkakataong naliligaw kayo sa daan dahil sa tukso o takot. Handa ka bang piliin ang tamang landas? Ako, oo. Nakita ko na yan, ginawa ko na yan nun eh. Na-share ko ba yan nun? Yung nakalimutan, kanino ko ba na-share yan? Maaga ako sa bangko, tapos nag-withdraw po ako. Tapos maaga ako sa bangko, may mga babayaran ako eh. Pagkatapos, ang hindi ko alam, nagkamali pala at nasobrahan yung bigay sa akin ng teller. 8:30 ng gabi po, may tumatawag sa akin. Ma'am Chiki, isa po kayo sa una kong clients na sa bangko. Oo, sabi ko, ba't ka tumatawag ng 8:30? Di ba sarado na kayo? Tapos sabi niya, sabi ko, biglang nagsalita ako. Aha, anong problema? Tapos sabi niya, kasi po, hindi usually ganun eh, kasi sisingilin sila doon. Hindi nagtatali yung kanyang sheets, no? Nasaan ang perang nawawala, no? Tapos sabi ko, so hindi nagtatali ang sheet mo? Hindi po. Magkano kulang? Sabi niya, ma'am, kulang po ng malaking amount, no? 10,000 ata ang kulang. Oo na, doble yung bigay niya sa akin. Imbis na ang bigay niya sa akin ata 20, naibigay 30. Okay, so anyway, sabi ko, this was years ago. Sabi ko, hala. Sabi niya, ma'am, sobra po bang bigay ko sa'yo? Ewan ko, hindi ko pa binubuksan yung binigay ko kanina umaga. Nagka-busy ako, sorry Naglo-laundry ako. No? Tapos sabi niya, ma'am, pakicheck. So, chinek ko, alam po ninyo, ang bottom line is, nasobrahan siya ng 10,000 na bigay sa akin. Yun ang nawawala. Sa koli ka na, mag-tricycle ka na papunta dito. Magsama ka ng 2 kasama para meron kayong ebidensya na nakuha mo sa akin. So yun, nakatingin yung mga anak ko nung sinusoli ko yung pera. Sabi sa akin ng anak ko, mama, pwede mo naman i-keep lang yun, di ba? Kasi wala naman. Pwede mo naman sabihin, wala. Tama ang bigay mo sa akin. Bakit? Yung pobre, kung 40 ang clients niya in that one day, na-check na niya lahat. Ako lang ata yung nauna. Nagbabaka sakali lang siyang baka. Sabi ko, no, you return it. In the first place, that's not ours. Second, she's gonna lose her job. She's gonna lose her job. Tapos she's going to lose the income na pampakain sa pamilya niya. Baka may mga anak yan. Sabi nung anak ko, mama, iniisip mo lahat yun bago ka mag-decide. Nag-fast forward yung brain mo. Oo. Ba't ko kukunin? Sa halagang 10,000, kukunin ko. Laki-lakihan na natin. Tapos nagtawanan silang lahat. No, ako, mawawa na siya ng trabaho. Nasa record na yan forever na nawalan siya. Sabihin, siguro binulsa mo. So, sabi ko, you will not destroy that person's life. If at all, you encourage her. Yun. So, yun ang mga nag-isip ako, ano pa ba dumating sa buhay ko? I'm sure meron, di ko lang matandaan. Pero tandaan ko kasi nakatingin yung mga anak ko sa akin kung ano ang gagawin ko nung binubuksan ko yung bag ko kung may sobra nga siyang naibigay o hindi ko naman kasi binilang. Nagbibilang sa harap ko pero nakikichismis ako. Hindi ko naisip, hindi din niya naisip na nasobrahan yung lagay niya. Okay, so yan ang aking kwento about you do what's right even if when no one is looking. Okay, so, sa pagkakataon na ito, kayo po, naliligaw tayo sa daan dahil sa tukso o takot. May mga pagkakataon na ganon. Handa ka bang piliin mo ang tamang landas? Handang maging matatag sa harap ng pagsubok? Kasi katulad ni Andy, sa simpleng pagsuoli ng cellphone na ipakita niya ang pagmamalasakit at respeto sa kapwa. Malay mo, may hinahantay doon na, na tawag kasi nandun lahat nakalista yung
Yung nakalista lahat ng telepono ng mga doktor na nag-aasikaso sa kanyang lolo na may sakit. Yung mga ganun, minsan may ganun eh. Nagsisimula tayo sa simpleng bagay dahil dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. At yan po ang ating stories for the heart. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapakipakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ako po uli si Chiki Holman Yulo. And ang topic natin ngayon ay the ABC of safety. Always be careful kasi National Safety Month. I'd like to invite you to text us sa DZAS space, message and send to 0916-296-6620 at sa Facebook po sa 702 DZAS-FEBC Radio. Ano ang simple pero effective na safety tip na ginagawa mo araw-araw? Sabi ni Nico, Hi Nico, bago lumabas ng bahay, may mental checklist ako. Wallet, check. Phone, check. Keys, check. Face mask, check. Emergency whistle. Ikwintas mo na kaagad yung emergency whistle. Naging habit ko na yan. Para lifeline, yan na simpleng gamit. Yung pong mga sinasabi kong yan, lalo na pag may aberya. Okay. Kasi pag may whistle, akala mo nandyan na yung pulis eh. So, dala mo yan. Ako din, ako na nilalagyan ko pa yung paglabas ng pintuan ko. May sticky pad ako na nakalagay. Wallet, check. Phones, did you bring your wallet? Phones, keys, susi. Face mask, emergency whistle. Nico, thank you so much for that tip. Talaga, nakakatulong. And I'll take more, I'll take a mental note of that so I'll be more conscious of that. Sabi ni Katrina, tinuturuan ko ang anak ko ng stranger danger. Araw-araw bago siya pumasok sa school. Simple reminders like, huwag kang sumama sa hindi mo kilala. Sumigaw ka pag may threat, okay? Safety starts with daily reminders. Yung darating na, hindi, sabi ng mama mo, sumabay ka na sa akin kasi na-stuck siya dun sa supermarket. Ikaw na daw yung ganun, ako na ang dadala sa'yo, huwag kang sumama. Tumago ka sa likod ng teacher mo. Tapos tawagan nyo ang nanay ninyo. Kung wala kang cellphone, pumunta ka sa principal's office, may numero yan. Huwag kang sasama. Sabi naman ni, tama yan ha. Thank you, Katrina. Na bata pa, turuan mo na yung mga bata mo may stranger danger. Sa States, bata pa may stranger danger na kasi ang daming sumasama. O-ofera ng candy. Sumasama. Okay. Sabi ni Aldrin, nagsi-screenshot ako ng important conversations at location kapag medyo sketchy ang meet-up place just in case. Mahirap na sa panahon ngayon, lagi ka dapat may backup. I told you have to have a weapon. An umbrella is good, okay? Umbrella, sa Chinese, yung mga abaniko nilang maganda. Pero yung Chinese naman sa Kung Fu, may lumalabas naman ng mga blade. Ay, wala ako nun. Okay. Bianca. Sabi niya, pinapaalalahanan ko po ang sarili ko na huwag mag-post ng real-time location sa social media. Yeah, madali tayong matrack online. Kaya mas okay na late mag-post kesa siya ma-ambush. Alam po ninyo yung mga naakyat bahay, sabi niya, nasaan yung bagong ganito na binigay ng asawa mo? Di ba may bago kang relos? Paano mo alam yun? Nasa Facebook mo, friend mo ako eh. Naisahan na siya. Huwag kang I come from a generation na hindi lahat ipopost mo. Or, ako yung isa sa mga walang Facebook. Pero naintindihan ko yan, sa younger generation, kailangan nila yan pang negosyo, pang introduce ng sarili nila, pang business. Pero wag mo i-post ka agad. Maghintay ka, wala ka na doon. Para hindi ka magkaroon ka, people are not as nice as they were before. So just be careful. Sabi na, thank you Bianca for that tip.
Vincent, kasi hindi ko naisip yun Vincent, lagi akong may dalang maliit na flashlight. Yeah, kasi pwede mong pampukpok din yung maliit na flashlight. 2 dapat. Isang pang-ilaw, isang pampukpok. Simple lang yan, pero useful lalo na sa may brown out o pag may suspicious na lugar. Hindi mo kasi malaman kailan ka, kaya kailanganin mo yung ilaw na yan. Kasi minsan, ano ba yan? All of a sudden, yung ilaw ng cellphone, biglang ayaw mag-flashlight kasi ganito. Siguro na settings na iba, ayaw umilaw ang flashlight. Okay? So, alamin po ninyo yan, ha? Yan po ay simpleng tips. Ngayon naman, sana may natutunan kayo in one way or the other. Ngayon naman sa atin pong tips part 2 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Q&A with Tita Chiki or question and answer with Tita Chiki. Alam po ninyo mga karekado, mga kaagapay, may mga kaagapay po tayong nagpapadala ng questions and we always take the time to answer their questions. I often give my very practical Tita Chiki tips based on my own experiences. So, I hope in one way or the other matutulungan natin ang isang number 1 na nagpadala sa atin ng question sender. Itatago natin sa pangalang Bea. Hi Bea, hello po. Sa buhay po kasi, feeling safe talaga tayo. Kaya minsan nakakalimutan na natin ang may mga panganib din doon. Tulad ng posibleng sunog, slip and fall. O kaya may mga electrical accidents. Minsan kasi nagiging kampante tayo na safe na. Kaya hindi na tayo nag-iingat. Paano ko kaya mapapaalalahanan ang sarili ko sa kahit na konting thing sa bahay? Kailangan ko pa rin maging alert at mag-ingat. Ano ang pwede kong gawin sa bahay ko para mas feeling akong laging handa sa mga posibleng panganib sa buhay? Alam po ninyo yung mga nagra-rush flood, lalo na yung mga nakatira halimbawa, Marikina, o kung saan katabi dagat sa may San Francisco del Monte, Quezon City, na pag umulan ng malakas, meron kang go bag. Alam ko yan kasi yung aking mga kakilala, may go bag. Yung mga ibang taga Marikina, meron silang extra clothes, may flashlight, may drinking water na bago, meron silang mga crackers, meron silang may tuwalya, yung ready, na just in case, meron silang nakasulat ng mga numbers na nakalagay, nakaseal sa plastic na ziplock, numbers na kailangan nilang tawagan. Pati yung cellphone nila, naka-ziplock din na 3 beses. Para hindi mabasa at hindi malubog, no? Yung mga pinakakailangan nila sa buhay nila, nakalagay sa go bag na yan. Ang go bag usually para isang backpack o isang backpack na sana hindi maulanan, na sana waterproof, na yun ang lalagyan nung kanilang pinakakailangan sa buhay. Yung may mahalaga kang extra cellphone daw para may matawagan kang kaibigan para sabihin na nandito ako at nakaahong kami sa flood. Ganun, okay? Syempre, normal ang feeling na safe ka sa bahay. Kasi yan ay sanctuary mo. A house is a dwelling. A home is a place where there's love, safety nest, safety mo. It's your little nest. A contentment and understanding and caring is a home. Caring for each other. Yan ang ating sanctuary, pero tama ka. May mga risk, ha? Number 1, gawin mo ito. Gumawa ka ng safety checklist. Pwede kang gumawa ng simpleng checklist sa mga safety habits na dapat gawin araw-araw. Tulad ng pagpatay ng appliances. Okay? Pagpatay ng appliances. Kapag tapos ng gamitin, tanggalin mo yung plug ng plancha mo, ng electric pan mo, ng kung ano man ang ginagamit mo. Cellphone, charger. Pag hindi ginagamit yung aircon, tanggalin sa saksakan. Mawawala ka ng 1 araw, 2 araw, tanggalin. Pati yung mga pangpatay ng lamok, tanggalin, i-off sa umaga. Pagsara ng gas. Pag-check kung may mga kalat na pwede kang madulas,
Baka bumagsak yung ice cubes dun sa kusina, nakalimutan mo. I-mop at saka tuyuin kaagad. Tapatan ng electric pan para matuyo kaagad. Ilagay mo ito sa isang visible na lugar para ma-remind ka palagi. Okay? Number 2, mag-set ng routine safety habits. Gawing habit na bago matulog o umalis ng bahay, i-double check mo ang mga pangunahing safety points katulad ng, ako ganun ako nagla-last ikot sa bahay. Pagpatay ng kuryente o mga hindi ginagamit na kagamitan, pag-check ng electrical cords at pagsara ng mga bintana o pintuan sa bahay, chine-check ko kung nakasara na lahat. Maglagay ng reminders o alarms. Pwede kang mag-set ng alarm o notification sa phone mo bilang pagpapaalaala ng mga safety checks. Halimbawa, isang notification tuwing gabi na i-check mo na naka-off ang mga appliances. Ilista mo na, nakatanggal ba yung microwave sa saksakan, yung toaster oven, rice cooker ba nahugasan mo na, natuyo at naitago sa ilalim ng cabinet. Ano pa ba? Yung pang-initan ng tubig, tanggalin mo din sa saksakan. Lahat po yun. Safety check. Halimbawa, isang notification, tuwing gabi, i-check mo na naka-off na ang mga appliances mo. Educate mo na ang buong pamilya. Number 4, kasi dapat aware sila sa mga maingat sa household. Lalo na yung paglalak ng mga gate. Lalo na yung gate, ay sus. Ako, nakalak ang gate, nakapwesto ang mga aso kung saan lahat. You have to be very vigilant. Pwede kayong mag-usap-usap tungkol sa safety tips na magplano ng emergency drills. Kunyari, kamukha yung nagka-earthquake. Ito lang, a few weeks ago. Sa bagay, hindi, naramdaman ko pero hindi naman yung matatakot ka masyado. Kalmado nga ako hindi ako agad natataranta. So ihanda mo na kung may go bag ka, saan kayo tatago, sinong tatawagan, ganon. Ang mga asong isasama mo, ready na yung pangtali nila. Kasi ang mga naiiwan yung pets, dapat patakbuhin mo na, bahala na ba sila sa buhay nila o talian mo sa tabi mo. Number 5, keep emergency numbers handy. Laging nakasave sa phone mo ang mga emergency hotline. Katulad po ng fire department, hospital, barangay officials. Kung nakitira ka sa village, yung gwardiya sa gate 1, gwardiya sa gate 2, gwardiya sa kung may gate 3. Number 5, yung officials, yung barangay officials, kung anong mga numero nila. Maganda rin na may nakalagay kang listahan ng emergency contacts na visible sa lugar ng bahay. Katulad ng yung favorite tito mo, favorite tita mong tatawagan, bahay ng kapatid mo, kung sinong tatawagan mo, just in case. Doktor mo, abogado mong tatawagan, just in case, okay? Number 6, regular na pag-i-inspection sa bahay. Every month or so, maglagaan ng oras, inspect mo ang electrical wirings. Nangat-ngat na po ba ng daga yung gas connections as potential hazard sa bahay? Mas maaga po itong malalaman, mas maiiwasan natin ang malalaking at napakalaking problema. Sana po natulungan ka in one way or the other Natulungan kita, Bea. So at this time po, I hope in one way or the other nakatulong ako sa inyo at may naibigay ako to encourage you even more. Now, at the latter part of the show, I get to pray for you. This is my favorite part. Okay, so let's all bow our heads. This it really humbles me to be able to pray for you. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya ninyo at pagmamahal, Panginoon. We honor and glorify your holy name, Lord, sa mga napag-usapan natin ngayon, lalo na po itong National Safety Month. Turuan niyo po kami na maging palaging maingat at alerto. Palayain niyo kami sa magiging kampante at pabaya na maaaring magdala ng aksidente at harm sa amin lahat. Tulungan niyo po kaming maging responsible sa bawat gawain, maging sa maliit na bagay o sa malalaking desisyon.
Bigyan niyo kami ng karunungan at tapang na laging maghanda, magplano, mag-ingat para mapanatili namin ang kaligtasan ng aming pamilya. Gabayan niyo po kami, Panginoon, ang aming puso na gawin ang mga tamang hakbang para maiwasan namin ang sunog, ang pagkadulas, at ang iba pang mga yung mag-choke kami, mahirinan, para malesen yung panganib sa buhay namin. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming pamilya, mga mahal sa buhay, ang tahanan po namin, ang mga alaga naming mga fur baby sa amin pong tahanan, at nananalangin po kami na maging ligtas po kaming lahat sa anumang panganib. We also make a special prayer for people who will be moving to a different place, like they'll be moving to a different job, moving to a different probinsya, or moving to a new apartment or a new house, a new condo, a new relationship. Lord, you just lead them and guide them through all this. Embrace them with your loving arms. Yung pong mga nakasagap ng balita na meron silang sakit, na medyo hindi pangkaraniwang sakit, Lord, make them feel na nandiyan ka sa buhay nila. We trust you, and Father, we love you and we pray for you. And we thank you that we can just talk to you at any time and at any place. Thank you for your faithfulness through every high and low this past month. Thank you for the love of family, the quiet strength of true friends, and the quiet ways that you've carried me through when I don't even recognize it. As the new month begins, Lord, at yung darating pang ibang buwan, please lead us to your wisdom. Give us the courage to face what's ahead, and the hope to keep believing, and the heart to love like your love. Help us to light the world. And sana po yung mga lumalabas sa bibig namin at sa puso namin ay makaka-glorify para sa inyo even more. In the most precious name of Jesus, Amen. At dito na po muli nagtatapos ang ating programa ngayong Sabado, ang Rekado. Samahan niyo po ako next week, ang huling month ng June, 4 o'clock to 5 o'clock. May news ako. Inaanyayahan po namin kayong patuloy na makinig sa amin dito po sa Rekado. Samahan niyo kami till next week po ako sa atin oras dito po, 4 o'clock to 5 o'clock every Saturday sa Rekado. Sa ating pong production technicians, I'd like to say hi to Nathaniel Nate Peralta, Benjo Morano. Hi Benj, kamusta sa mama mo? Reggie Villena, naku, kamusta sa asawa mo? At sa big boy mo, Reggie. Jonathan Reyes, hi Jonathan. And Benji Mosura. RTV staff, Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angeli Kalayag, Bong Chica, Jabez Mancho, hi Jabez, to our writer, Absedi Ferrer Tabua. Good job, Absedi. Kamusta na si JV? JB, I miss you na. Thank you rin sa ating station manager, Miss Jo Alabastro. Ako po si Chicky Holman Yulo para sa Rekado dito sa 702 DZS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. 8 years and 4.5 months. Tayong lahat magkakasama. God bless you. Have a great week ahead of you and celebrate life. Instead of counting what you don't have, count what you have. Have a great week. Ciao, ciao. See you next week. Bye-bye. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado.